Education 4.0 must intentionally and formally include program outcomes, course outcomes, and learning outcomes that are focused on the development of the 10 skills for success in the Industrial Revolution 4.0. School curricula should develop a new generation that is analytical in their way of thinking and is continuously adaptable to new skills and new rules. Ibig sabihin dito, hindi lang basta-basta itinuturo ang mga aralin. Dapat ito'y planado, malinaw, at kasama sa layunin ng edukasyon sa paglinang ng mga mahalagang kasanayan or skills na kailangan sa panahon ng Industrial Revolution 4.0. Dapat hinuhubog talaga ang mga mag-aaral na marunong mag-isip ng kritikal at kayang makapagbigay sa mabilis o makasabay sa pagbabago ng trabaho at ng makabagong technology. Teaching method strategies and activities must be such that this top skill for success Industrial Revolution 4.0 must be developed. Problem-based learning, project-based learning, service learning, immersion, shadowing, and internship are expected regular features of teaching learning methods and strategies. Dito, binibigyang diin na hindi lang sa nilalaman ng aralin dapat pagtunan, kundi pati na rin sa paraan ng pagtuturo, dapat na nahuhubog ang kanilang kasanayan. Dahil ang process, ito ang pinakamahalaga sa pagtuturo. Dahil dito mo makikita kung kaya bang makisabay ng iyong mga mag-aaral at kung kaya ba nilang malaman kung ano ang iyong natuturo. Hindi mahalaga kung ano ang output, mahalaga dito kung ano yung process dahil dito mas natututo sila. Gumagamit ng mga aktibong paraan tulad ng problem-based at project-based learning kung saan ang mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng actual na paggawa at kanilang karanasan. Sabi pa nga na mas natututo sila kapag nararanasan nila ang isang bagay. Nakatutulong ito upang mas maging maganda at mapadali ang kanilang ginagawa. At makatutulong din ito sa kanila upang mas maging handa sila sa tunay na buhay o sa tunay na sitwasyon kapag sila ay magtatrabaho na. Sunod ay ang modes of teaching shall be flexible. With knowledge, anywhere, anytime, lesson delivery can be flexible. Dito na dapat maging flexible sa paraan ng pagtuturo. Dahil sa technology, pwedeng matuto kahit saan at kahit kailan. Pwedeng i-click mo lang o mag-search ka lang sa internet, maaari ka nang matuto. Halimbawa sa Flip Classroom, ang guro ay nagbibigay ng tanong at ang mga estudyante ang naghahanap ng sagot sa labas ng klase. Pagbalik nila, ibinabahagi nila ang kanilang natutunan. Maaari ring pagsamahin ang traditional at online na pagkatuto. Sunod ay ang assessment of learning will not be limited to paper and pencil test. The assessment, tataya o assessment ay hindi lamang nakatuon sa pagsusulit, gamit ng mas makatotohanang paraan tulad ng project, performances at iba pang gawain na nagpapakita ng tunay na kakayahan, kaalaman at pagpapahalaga ng mga mag-aaral. Doon ay mas na-challenge sila at ginagawa nila hindi lamang sa loob ng paaralan, bagkos ay may natutunan din sila sa labas. Dito ay masusukat nito kung handa ba silang gamitin ang kanilang natutunan sa tunay na buhay. At palagi lamang natin tatandaan na ang Industrial Revolution 4.0, ito ang mga pagbabago na nagaganap sa ating lipunan na kung saan ay kinakailangan ng Education 4.0 upang mahasa at matugunan kung ano ang pangangailangan o may handa ang mga mag-aaral sa pagbabago o sa Industrial Revolution 4.0.